Bibigyan ko kayong pamasko. Lahat. Hindi ako nagbibiro. Ah, Merry Christmas sa ating lahat. Saan mang dako ng mundo, ang mga Pilipino ang pinakamahabang nagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang video natin, December 24, 2025. Pasko na talaga mga kaibigan. Bakit kayo nagulat? Sinabi ko, bibigyan ko kayong pamasko lahat. Alam niyo mga kaibigan, para sa akin, ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay dapat araw-araw. At dapat hindi lang sa material na bagay. Bakit ko sinabing bibigyan ko kayo lahat? Yan bang may panalangin ko ang lahat ng tao na sana bibigyan ng Diyos ng pag-ibig? Yun po yung dapat na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Hindi lang po yung tuwing Pasko pupunta ka at mamamasko. Sabagay, hindi na yan uso ngayon, ano? Nung araw talaga, nung bata pa ako, tuwan-tuwa kami, mag-ikot-ikot kami niyan. Naranasan ko pa nga na sumama sa caroling. Pero ngayon, parang hindi na, no? Kasi alam niyo ang Pasko hindi lang naman sa pera, material na bagay. Yung bang magkasundo-sundo ang mga tao, lalong-lalo na sa ating bansa na ang ating mga mismong mga namumuno ay puro bangayan, siraan. Dapat hindi ganyan eh. Ang pagdiriwang ng Pasko ay pag-ibig, pagsilang ng Panginoong Hesus. Yan dapat. Kaya ako, sinabi kong bigyan ko kayong pamasko. Pinapanalangin ko na sana pagpalain tayong lahat at iligtas tayo sa mga sakit. Kasi alam ninyo, kahit gaano man kadami ang ating pera, kung may sakit, sandali lang po yan maubos. Kaya po, pag naipanalangin po natin ang bawat isa na magiging malusog ang katawan, pinagpala na po tayo, para na po tayong binigyan ng napakalaking regalo ng ating Panginoon. Yan po ang pagdiriwang ng Pasko mga kaibigan para sa akin. Kasi ako, marami na po akong dinaanan na pagsubok. Yun pala batiin ko muna si Daniel Bucanigra. Ano talaga siya, Pasko eh. Happy birthday. At saka si Wilfredo Pumbis dyan sa Bukidnon. Pareho na sa Bukidnon yan, Daniel Wilfredo. Ito 23 yata ito si Wilfredo. Maligayang kaarawan sa inyo. At Daniel, tingnan ko mamaya kung makapadala ako ng konti. Kasi nasasanay kasi yan si Daniel na pag Pasko nabibigyan ko yan. Kasi Pasko talaga pinanganak yan. Alam niyo, yung mga iba, dati, kung magkano yung naging pera ko sa Pasko, mamamigay ko nga dati lahat eh. Diba, mayroon akong, hindi naman ako mayaman eh. Kung mabigyan ako ng anak ng 3,000, minsan ay pibigay ko yan, hati-hati, ganito, hati-hati. Pero alam niyo, naisip ko, ako patanda na ako kasi pinakapanganay sa magkapatid. Na ako din eh. Magtira din ako ng kunting pera para sa pagtanda ko kasi alam niyo pagka tayo matanda na wala tayong pera, baka ganito lang tayo, alis diyan. Hindi ko naman kasi alam niyo sa totoo lang aking mga anak naman may mga trabaho. Pero alam niyo pag busy sa trabaho, di mo man sabihin na magpaalaga ka, gagapang-gapang ka na lang. Kaya po, kailangan po paghandaan po natin ang ating pagtanda. Yan po, kasama din po yan sa dapat araw-araw Pasko. Di ba? Kung hindi mo nga naman mahal ang iyong magulang, o kung hindi mo naman mahal ang iyong anak, hindi Pasko. Kasi ang Pasko, pagmamahalan. Hindi po yan sabi na mamamasko ako doon. Yung mga namamasko, natural lang naman talaga yan. Pero, kailangan po, hindi po natin asahan yan. Kailangan po, para magiging araw-araw Pasko, ang pagsisikap. Mga kapatid ko,
Siyempre, mayroon naman na maluwag ang buhay, pero mayroon din naman na gipit. Pero pag pinayuhan ko, nagagalit pa, ako pa ang kinakalaban, mayroon ganun eh. Ibig sabihin, ayaw niya umasinso. Kasi ang pag-asinso, ako, hindi naman ako mayaman, pero iba ang buhay ko ngayon kaysa noon. Dahil sa aking pagsisikap. Hmm? Ang 6 kong anak ay 5, tapos na ng college. Lahat. Itong bunso, 3rd year college na. Ibig sabihin, 1 taon na lang, tapos na lahat ng college. Bakit? Tinitraining ko sila para magiging masaya ang kanilang kinabukasan. Hindi ako papayag na pahiga-higa ka diyan. Ginigising ko yan na madaling araw pa ang aking mga anak. Tinuturuan ko ng kasipagan. Kasi ako ay nagiging taong grasa ako. Nung ako ay naglayas diyan sa Bisaya. Katakot-takot ng hirap. Nandiyan na yung muntik ako mamatay. Niligtas ako ng Diyos. At nung ako ay nagpalaboy-laboy, ako ay grade 1 lang ang natapos. Kaya po, hindi po ako matanggap sa trabaho. Kaya yon, doon lagi kong naiisip, kailangan talaga pala na magsikap ng isang tao. At dapat, pag may tao na umangat, huwag mong kainggitan. Kasi yan kasi yung naging ugali natin dito sa parang hilahin mo ba? Pag may umangat, nagagalit ka, hilahin mo. Huwag ganyan. Dapat pag umangat, pasalamat ka at umangat siya. Hindi kagaya na nasa baba, na nagumagapang sa kahirapan. Ako, pinapanalangin ko yung mga ganon. Ako, hindi naman ako mayaman. Nagyayabang ba ako sa inyo? Magkano lamang pera ko ngayon? Ha? Kasi namili kasi ako ng mga gamit sa pag-vlog. Wala pa akong pera ngayong Pasko na ito. Meron yata akong 2,000 plus dyan. Diyan sa aking bag. Yung bag kong itim. Ako po, tapat po ako. Pero alam mo ba ang kayamanan ko? Ang aking mga anak na tapos ng pag-aaral. At sa awa ng Diyos, may trabaho lahat. Yang 5 tapos ng college, may trabaho lahat. Ang itong bunso, kahit na estudyante pa lang yan, may trabaho din yan. Ganun po ako mag-training. Para po, paglipas natin, lahat naman tao lumilipas eh. Maiwan natin ang ating anak na hindi gagapang sa kahirapan. Huwag po nating pabayaan. O yan ang payong Jeremias Gomez. Sana araw-araw Pasko, magbigayan. Pero kung ayaw tumanggap ng pagpapayo, hayaan natin sila. Gusto nila yan eh. Maraming salamat. Merry Christmas sa ating lahat. Sana araw-araw ay Pasko.